Brad. I'm just asking my friend kung kailan kayo nagkakilala at nagkatrabaho. Magaling sa lusutan itong si Bianca. Okay. Maikling sagot niya. Sa kanila pag ang mga dalang pagkain sa mesa. Let's eat. Yaya niya sa amin. Thanks, but I have to go. Nagpaalam na lang kasi ako sandali kay Conrad. Sige, mauna na ako. Enjoy the foods and see you around, guys. Paalam ni Bianca. Tahimik lang kaming kumakain at walang imikan. Habang ang ibang kaibigan ni Franco at ang mga kasama ay masaya at nagsusubuan pa sa harap namin. Talo pang mga newlyweds. It was so awkward to see them like that. Ito namang boss ko, nakakailang masyado. Kulang na lang din ay subuan ako ng pagkain sa sobrang maasikaso. Hindi ako makakain ng normal. Kahit kasi sa pagsubo tinititigan ako. Kung nakakatunaw lang ang titig, tsak na kanina pa ako natunaw sa harap niya. May waiter na nag-aalok ng drinks at pinalapit ko yon. I got 2 glasses of whiskey. Inalo ko kay Franco yung isa. Hindi ako sanay uminom pero pipilitin ko. I drank it quickly. Nang malasahan ng pait ng alak ay napaubo at nasamid ako bigla. Hey, slow down. Hindi dapat minamadali ang pag-inom ng alak. To the rescue kaagad si Franco at dinaluhan ako ng tubig. Thank you. Okay na ako. Sabi ko ng mahimasmasan. Are you sure? Pagkumpirma niya habang hinahagod ang likod ko. Tumango ako. Nagpapakiramdaman lang kami hanggang sa matapos kaming kumain. Nabasag lang ang katahimikan na may biglang lumapit sa amin isang babae. Oh, look who's here. What a small world, honey. Dito lang pala tayo pagtatagpuin ng tadhana. Malanding lumapit siya sa amin at agad pang kumandong at humalik sa mga labi ni Franco. Agad kong iniiwas ang mga mata ko sa kanilang dalawa. Hindi lang ako ang nagulat, pati ng mga kaibigan niya. Hey Clara, stop it, sabi ni Franco na kagad inalis ang pagkakayakap ng babae sa kanya. Why? May magagalit na ba? Sabi ng babae na kagad tumingin sa akin at ngumisi pa. Eto bang babaeng ito? Itinuro pa niya ako na ikinakunot ng noo ko. You're drunk, you should go home by now. Pagalit na sabi ni Franco. Habang ako naman ay inosenteng walang alam sa nangyayari. No, hindi ako lasing at hindi ako uuwi. Mataray na sabi niya at tumingin ulit sa akin ng masama. Excuse me. Bago pang lahat ay tumayo ako para sana makaiwas sa gulo na dala ng babaeng ito. Yeah, that's better. Istorbo ka. Bastos niyang sabi sa akin sabay irap. Nagpanting kagad ang tenga ko. Pero sige lang, palalampasin ko ito because I respect my friend's engagement party. Tumalikod na lang ako takmang aalis ng hinatak niyang braso ko. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko, parang naramdaman kong kuko niya nang bumaon sa aking balat. Stay away from my boyfriend. Pinagtaasan pa niya ako ng kilay. Stay away. Clara, stop it. No honey, babalaan ko lang ang babaeng ito. Tumaas ang kilay ko. Boyfriend? Well girl, wala akong pakialam kung boyfriend mo siya. Inis kong inalis ang kamay niya sa braso ko. Wala nga agaw sa boyfriend mo, miss. I added still calm. Hey girl, who are you to make some scene for this party? Hindi ko na malayang lumapit na sina Alexa at Bianca. You want war? Pagbibigyan ka namin. She's our friend. Tell me kung gusto mo bang manghiram ng mukha ngayon sa aso or you better go bago pa kita ipasipa palabas dito. Bianca warned her. Effective naman dahil medyo natakot si Carla at namutla. Umaawat pa rin si Franco. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at uunahin. Bianca, Alexa, Via, pasensya na sa... Binabalaan ko lang siya na huwag makipaglandian sa boyfriend ko. Nautal na ito. Nasa natapang mo ngayon? I said. Hindi ko siya nilalandi. Mariin kong depensa. Tiningnan ko rin ng masama si Franco. May girlfriend naman pala, nakikipaglandian pa? Really? Boyfriend mo ba siya talaga? Sarkastikong tanong ni Alexa sa kanya. O inaangkin mo lang isang bagay na hindi sayo? Kasi ang totoo, desperada ka lang talaga. Bianca also sounded sarcastic. He is. Stop it, Clara. Franco grabbed her arms at pinalayo sa amin tatlo. Excuse me, girls. Bumuntong hininga ako. Ayoko ng gulat, masaya kong pakinggan ang pag-uusapan nila. So I needed to disappear first. Excuse me, powder room lang. Paalam ko sa dalawa. Via, wait. Lalapitan sana ako ni Franco pero pinigilan ko siya.
He stopped so I walk away. Patungo ako sa powder room pero napag-isip-isip ko na hindi ko naman alam kung saan naroon yun. Lumapit ako sa waiter para itanong kung saan ang banyo ng bahay pero iba ang ginawa ko. Kumuha muna ako ng alak saka tinungga. Nang maubos ay kumuha ulit ako ng isa pa. Hanggang sa makatatlo ako. Natawa ako sa reaksyon ng batang waiter. Napangiwi siya dahil ginawa kong juice ang alak. Okay lang ho ba kayo ma'am? Tanong niya. Yes, I'm okay. Anyway, may I ask you where's the comfort room? Nandoon ho ma'am. Just turn left at makikita nyo na kaagad yun. Turo niya sa akin. Nagpasalamat muna ako at saka umalis. Feeling ko, nahihilo ako habang naglalakad patungo sa banyo. Pero kahit nahihilo, pinilit ko pa rin gawing normal ang paghakbang at nang makapasok na ako sa loob ng comfort room ay agad ko yung isinara at sumandal sa pinto. Ramdam kong panghihina ng aking mga tuhod. Gosh, ano nangyayari? Ba't parang umiikot ang paligid ko? Ganito ba ang tama ng alak na yon? Nang matapos akong mag-CR ay naisipan ko muna maghilamos para mahimasmasan man lang ng kaunti ang pagkahilo ko. Then I applied some makeup on my face. Bakit ka pa kasi uminom-inom? Apektado ka ba doon sa nangyari kanina? Ano naman ngayon kung girlfriend niya yung babaeng yun? Hindi ako apektado no? I thought to myself na medyo okay ng pakaramdam ko ay saka ko lumabas at nag-isip ng kung ano ang gagawin ko o kung saan ako pupunta. Nakakahiya kasi kina Conrad at Bianca. Kung umuwi na lang kaya ako, ite-text ko na lang si Bianca na may emergency lang na nangyari sa bahay para hindi siya magtampo sa akin. Tama, uuwi na lang ako. Useless naman nandito ako. Kasi yung lalaking yun, tsak nakasamang Clara niya. Bakit kasi hindi na lang yun ang inimbita niya? At ouch! Sa sobrang pag-iisip ay hindi ko naramdaman na may kasalubong pala ako sa daan. Ang lakas ng impact ng pagkabunggo ko, kaya lalo akong nahilot tumiklop ang mga tuhod ko. Buti na lang at maagap siya sa paghagip ng bewang ko. Careful, please watch your steps. Bulong na sa may punong tenga ko. Teka, bakit parang kilala kong pabango niya at ang boses? Don't tell me, siya itong napalunok ako. Tama kasi ang kutob ko na si Franco nakabungguan ko. Napalunok ulit ako nang magtagpo ang mga mata namin. Hindi ako sumagot. Hanggang sa unti-unti ang paglapit ng mukha niya sa akin. In a second ay naramdaman kong nalalapit na pagdampi ng mga labi niya sa mga labi ko. Napapikit ako ng lalo kong malanghap ang amoy niya. Oh, what's happening here? Agad akong kumuwala sa mga braso ni Franco na may magsalita. Shit, nakakahiya. May nakakita sa amin sa ganoong posisyon. Isang nakakalokong ngiti ang nakita namin sa mukha ng kaibigan ni Franco. Nothing, Hendrix, kalmadong sagot ni Franco habang ako ay pulang-pula na sa hiya. Idagdag pa ang biglang paghahapit niya sa bewang ko. Sorry if my timing is wrong. Napadaan lang ako. Nakangiti pa rin siya. So, maiwan ko na muna kayo so that you can continue. Tinapik niya si Franco at ngumiti sa akin bago umalis. Continue. Hindi no, mali siya nang inaakala at iniisip dahil ang totoo. Itutulak ko na sana si Franco kung hindi lang siya dumating. Inalis ko kaagad ang kamay ni Franco sa bewang ko. Pero parang magnet naman yun na hindi maalis-alis. Galit na sinulyapan ko siya. Pwede bang pakialis ang kamay mo? Pakiusap ko. Bumuntong hininga siya. No? Ano ba? Nainis ko pa rin tinanggal yon. I said no. Bibitaw ka o uuwi na ako. Ubos ng pasensyang sabi ko. Agad kong naramdaman ang pagkawala ng braso niya sa bewang ko. Lumayo-layo ka nga't baka makita ulit tayo ng Clara mo. Baka lalo pang mag-skandalo yun at mapahiya na naman ako. Itinulak ko siya palayo sa akin. Pero hindi man lang siya natinag kaya ako na lang ang lumayo. You sound jealous, ha? Ngumisi siya. Are you jealous? Hindi naman ako magagalit kung... Excuse me, I'm not jealous. And who told you that I'm jealous of your girlfriend? Inis kong sagot. Ayoko lang ng gulo, no? He was still grinning na lalong ikinairita ko. She already left the party. And one thing is for sure. She's not my girlfriend. Are you okay with my explanation? Tunog nagpapaliwanag siya kahit hindi ko naman kailangan ang paliwanag niya. She's not my girlfriend. Wala nga akong pakialam kung mag-ano pa kayo. Che! Luke, wala akong pakialam kung girlfriend mo siya o hindi. Kasi in the first place, alam ko kung saan ako nakalugar. She's not my girl, ulit ni Franco.
Nilingon ko siya at saka mapaklang ngumiti. Napatingin ako sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang malambot na labi. At hinawakan to, hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas para gawin yon. Basta parang nagkaroon lang ng utak ang kamay ko para gawin yon. Why so defensive ha? Hindi naman tayo diba? Napalunok siya habang titig na titig sa mga mata ko. Sa bango ng hininga niya ay parang nawawala na talaga ako sa sarili at nanghihina pati mga tuhod ko. Eto na bang sinasabi nila na kapag nalalasing ay lumalakas ang loob mo na gumawa ng hindi mo kayang gawin kapag matino ang pag-iisip mo? No, I'm not defensive. I'm just telling you the truth, sabi ni Franco sa mahinang boses. At ayoko magalit ka at maniwala sa kanya. Hindi ko na matagalan ang titig niya sa akin. I tried to push him to heed what I feel. At lalayo na sana ako pero pinigilan niya akong humakbang at ikinulong niya kagad sa kanyang mga bisig. Let me go! Iniharang kong 2 kamay sa dibdib niya. Don't start if you don't know how to finish it. Naramdaman kong pinulupot ni Franco ang kanang braso sa bewang ko, habang ang isa niyang kamay ay humahaplo sa pisngi ko. Nakatitig ako sa kanya ngayon at hindi ko alam kung paano iiwasan. Napalunok ako't parang nalunod sa titig niya. Isama pang mainit na hininga niya na dumadampi na sa aking pisngi. No turning back now, honey. Ginawa rin ni Franco ang paghaplos ko kanina sa kanyang mga labi. Hindi mo ba alam kung ano epekto ng ginawa mo sa akin? Ngumiti siya. Do you think after what you did, ay basta-basta na lang kitang pakakawalan, ha? Please, Hindi ko na natapos pang sasabihin dahil lumapat na mga labi niya sa mga labi ko. Medyo naliliyo ako sa ginagawa niya hanggang sa napapikit ako at dahan-dahang tumutugon sa mapusok niyang halik. Pareho kaming hinihingal ng matapos ang naganap. For the second time around ay naulit ang ganong eksena pagkatapos ng nangyari sa opisina niya. Tintigan ako ni Franco and then he smiled, the sweetest lips I've ever tasted. Hindi nakakasawang ulit-ulitin. Baka hinahanap na nila tayo, tanging nasabi ko. I knew, namumulang magkabilang pisngi ko at hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Walang pasabing inakbayan ako ni Franco at nilagay ang kamay ko sa bewang niya na hindi ko na lang tinutulan. Sumabay na lang ako sa agos. Ipinaghila ko ni Franco ng upuan sa kainalalayan sa pag-upo. Nilagay niya mga braso niya sa balikat ko at pinatong ang ulo ko sa dibdib niya. Sweet gesture, okay? Ngunit hindi ko maipaliwanag ang eksakto kung anong dapat kong maramdaman. Ngunit isang bagay ang sigurado, masayon sa pakiramdam. Shit, dala pa rin ba ito ng alak? Nakakawala ba ng hiya ang alak? Bakit hindi ko man lang inaalala kung paano na lang kapag nakita ako ni Bianca na ganito agad kami ni Franco? What if makita rin kami ng mga kaibigan niya? Medyo madilim sa bahagi ng mesang pinagdalhan sa akin ni Franco kaya siguro walang nakakapansin sa amin. Kaya sinamantala kong pagkakataon, lalong sumandal sa kanyang balikat. Ngayon lang naman ito, so magpapakasawa ako sa katawan niya. Ang bangon niya. Goodness, pareho lang naming pinakikiramdaman ng isa't isa. Walang kibong na magitan. Noong magsalita ang MC sa stage, hindi ko masyadong naintindihan at hindi ko nga rin napansin ang pag-akyat ni Bianca at Conrad sa stage para magpasalamat sa lahat ng dumalo. Nilingon ko si Franco at nakitang seryoso lang siyang nakatitig sa harap ng stage. Hindi ko napigilang pagmasdan ng gilid ng mukha niya kung gaano siya kagwapo sa malayo lalo naman sa malapitan. Bigla kong binawi ang tingin ng bigla siyang tumingin at huling-huli niya ako nakatitig sa kanya. How could I be so stupid? Lagi na lang niya akong nahuhuli. He lifted my face. It's fine with me kung hanggang magdamag mo ako tititigan, sabi niya. Can we go somewhere? Bulo niya sa tenga ko. Napalunok ako. Sa tingin ko'y alam ko na kung saan yun. Langit, gusto mong sumama ako sa'yo? Kumunot ang noo ko. Saan naman? Kahit saan, yung tayong dalawa lang. You are beyond the limit, Franco. I'm sorry. Seryosong paghingi niya ng paumanhin. Huminga ako ng malalim at tumayo. Shit, muntik na naman akong sumuko. Kung hindi ko siya sasawayin ay baka pumayag ako at magpapakasarap na kami. Then after that, pagsisisihan ko ulit. No, hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Can I have this dance, boss? Tininan kong reaction niya. I wanted to chuckle. Nakita ko kasi ang pag-arko ng kilay niya at ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi siguro niya in-expect na yayayain ko siyang magsayaw. Tinitigan niya lang ang kamay kong nakalahad. Napasinghap ako nang ngumiti siya at inangkin ang mga kamay ko.
Pinisil niya yun bago dinala sa mga labi tinalikan. I would admit na kinikilig ako sa kanya at nangihina na naman ang depensa ko. Tumingin si Franco sa mga mata ko na may ngiti sa kanyang mga labi. It's my pleasure, boss. Boss, tinawag niya akong boss? Was that an endearment? I like the way you're addressing me. May dating at hindi masyadong halata. Nagtaka ako. Halatang ano? Tumayo si Franco, tinila ko patungo sa gitna. Kasi simula pa lang ng romantikong musika, kaya may mga ilang-ilang couple na nakapwesto sa gitna. Kasama doon na magkakaibigang may sari-sariling kapareha. Nilagay ko mga kamay ko sa ibabaw ng balikat niya. Kinawit niyang kanyang mga braso sa aking bewang. Sobrang magkalapit ang mga katawan namin. We started dancing slowly habang nakatitig. No words came out, hanggang sa hindi ko na yun makayanan kaya yumuko na lang ako't sumandal sa kanyang mga bisig. Alam ko may mali na naman sa mga ginagawa ko but it was okay dahil hiram na sandali lang naman ito. Naramdaman ko ang masuyong haplos ni Franco sa likod ko. Hindi ko siya sinaway at hinayaan na lang. After this night, we would go back to normal. He as my boss and me as his employee. Baka tuwan. Ang sarap damhin ang naririnig kong lyrics ng kanta. Sa bawat galaw namin ay siyang katumbas ng kagalakan. Panatag na panatag akong sumasandal sa kanya. Naramdaman ko ring lalo niyang hinigpitan ang pagkakapulupot ng 2 baraso sa bewang ko. Sa kanyang mga bisig ako kumukuha ng lakas dahil ramdam kong nanghihina ang 2 tuhod. I slowly look up and our eyes met. Ewan ko kung anong nagtulak sa akin para ilapit ang mukha ko sa kanya. Nang matapos ang unang tugtog ay may pinalit naman kaagad. Maganda rin ang pangalawang kanta na Beautiful in My Eyes. Mas nadagdagan ang mga sumasayaw at nakita ko ulit ang mapanuksong tingin ni Bianca. Pero hindi ko nalang pinansin yun. If you remember this, our second dance together, right? Mahinang bulong niya sa tenga ko. Hindi ako nag-react kahit pa nandoon naman yung feeling na kinakabahan ako sa takbo ng gusto niyang ipahiwatig. Pero magde-deny pa rin ako hanggang kaya ko. But I didn't know kung hanggang saan at kailan. Ayoko pa sanang tapusin ang sayaw na yon. Pero parang ako nahihilo. So I decided to stop dancing. Pwede bang umupo na muna tayo? Medyo nahihilo na kasi ako. Sabi ko sa malumanay na boses. Sure, may niyang sagot. Muntik pa ako mabuwal sa paglalakad patungo sa mesa namin. Buti na lang at maagap siya sa paghagip sa bewang ko. Inalalayan niya ako maglakad hanggang sa makaupo. Nahihilo ka pa rin ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Minasahe ko ng isang kamay ang sentido ko. Gusto ko na sana umuwi para makapagpahinga pero nahihilo pa talaga ako. Why did you drink too much kung ganyang hindi mo naman pala kaya? Tanong niya. Can you please get me a cup of black coffee? Hingi ko ng pabor kahit pa boss ko siya. Sure, just wait here. Huwag ka nang uminom pa ulit, understand? Marahan akong tumango. Ilang minuto lang ang lumipas nang makabalik agad siya at may dala ng isang tasa ng kape. I sip on it. Thanks, tumango lang siya. I'll drive you home. Hindi ko alam kung sa kape o sa sinabi niya ako nagising. Hindi. Kaya kong umuwi't mag-drive mag-isa. Mabilis na sagot ko. No, I won't allow you. Lasing ka na't nahihilo pa. Kontra niya. Who told you that? Look, I'm okay now. Tumayo pa ako't namewang sa harap niya. Medyo naging okay na rin naman kasi ang pakaramdam ko na makahigop ng mainit na kape. Still no, kung ayaw mong magpahatid then mag-commute ka na lang. I can manage at kaya ko pa namang magmaneho. I said no, huwag matigas ang ulo. Boss mo pa rin ako kaya dapat kang sumunod sa akin. For your information, wala tayo sa trabaho ngayon. Kaya bakit ko kailangan sumunod sa batas mo? Nagtataray ko. You're my girlfriend, so may pakialam ako sa'yo. What? Tama bang pagkakarinig ko? Na-girlfriend niya ako? The nerve. Nakahalik lang siya kanina ng ilang beses at nakahawak sa akin. Girlfriend na kagad? Yeah, maybe. Pretend girlfriend for a while. Kaya ako pa rin ang dapat magdesisyon para sa sarili ko. Magsasalita pa sana si Franco nang biglang may tumawag sa kanya. It was Conrad. Pinapatawag daw siya ng papa nito. May pag-uusapan lang daw silang importante. Huwag na huwag kang aalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mariin niyang sabi. Tangulang sinagot ko para umalis na siya. Sylvia? Oo nga, boss. I answered. He smiled at me. I'll go ahead. Don't you ever leave, Sylvia. I'm warning you. Bili niya bago tuluyang umalis. Ilang minuto pagkaalis ni Franco ay agad akong kumilos. Nilapitan ko sina Bianca, Alexa, Jackson at ang iba pang mga kaibigan niya para magpaalam ng mauuna na ako.
Pumayag naman sila dahil ang sabi ko nasa CR pa si Franco at sa garahe na ako maghihintay. Binilisan kong paghahakbang at dali-daling pinuntahan ng kotse ko. Nang makaupoy kagad ko yung pinaandar at umalis na sa malaking bahay na yon. Nahihilo pa rin ako pero alam ko naman sa sarili ko na kaya ko pang magmaneho pa uwi. Buti na lang at memoryado ko pang pasikot-sikot na daan sa subdivision na yon kaya ang bilis akong nakalabas ng pinaka-gate noon.